Ngayong araw naman, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang tanong at yan ay paano nga ba magkaroon ng millionaire mindset? Paano nga ba, no? Yan, pero bago yan, panoorin muna natin to. Nahihirapan ka rin bang mag-ipon ng barya at mangarap na maging instant millionaire? Naku, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nahihirapan makapuno ng isang alkansya. Yun pa kayang magkaroon ng milyones sa pagsushoot ng mga barya rito. Ngayon, ano nga ba ang paraan para magkaroon ng millionaire mindset? Sabay-sabay tayong maging instant millionaire at alamin kung ano-ano nga ba ang mga savings tip na tiyak na makakatulong sa iyo. Dito yan sa Rise and Shine Pilipinas. Ayan ah. Yan. Millionaire mindset. At para tulungan tayong mas maintindihan ito, kasama natin ngayon ang entrepreneur na si Joanna Marie Lazaro. Magandang umaga at welcome back to Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga. Grand rising to all of you. Ayan. So, paano nga ba magkaroon ng millionaire mindset? Okay, first and foremost, people has to stop relying on the government and the people and everything that around them. They have to take responsibility, 100% responsibility. We have a program called Millionaire Mind Intensive, and doon tinuturo namin that you have to take ownership. Lahat ng success mo, at the same time, lahat ng failure mo, ikaw yung may kagagawa niyan. Once you understand that you have the power and that you have full control of what's gonna happen sa life mo, especially sa finances mo, it would start a different shift in you. Now, you have to also train yourself, your mind to look at opportunities rather than roadblocks and challenges. Marami kasi, ang mas nakikita nila ahead of them, ay mahirap yan, ay hindi ko kayang gawin yan. Instead of sabihin nila na, paano ko kaya matututunan to? Or ano kaya yung maitutulong nito sa akin? So, I believe those are the things that the Filipino people can start para alisin, magkaroon tayong responsibility, alisin natin yung takot, try as much to look at everything with opportunities. Kumbaga, huwag maging tamad, gamitin ang mga resources at skill na mayroon ka. Exactly, yes. Well, sa current situation po natin, mabigat ang buhay, tataasan ng mga presyo ng bilihin. Well, yung shift of mindset, paano ba ito? Ito yung pinakamahirap, ito yung turning point eh. Paano ba ito ginagawa? Since ikaw ay lumaki kang hindi naman marangya yung buhay mo, nakita mo yung sitwasyon ng kapaligiran mo, ay parang mahirap yumaman, maging milyonaryo. So, paano nagkakaroon ng shift sa mindset ang isang tao? Kasi dami na natin nakitang success story. Ano yung turning point? Yes. For me, napaka-importante. Number one, you have to be aware. Awareness is the key para magsimulang magbago yung life mo. Awareness ng ano ba yung current situation mo. Magkano yung pera na meron ka, magkano yung pumapasok, magkano din yung lumalabas. And then second, you have to be intentional. You really have to want it. Kasi nothing can change, even though bigyan ka ng 1 milyon sa harap mo right now, pero wala namang intention sa'yo na baguhin yung life mo. Yung 1 million na yan, baka isang araw nga lang kaya mong ubusin kaagad yan. Yun. So, be intentional and then have a biggest why. Bakit mo gustong umasenso? Bakit gusto mong maging milyonaryo? Bakit gusto mong magbago yung buhay mo? Ayan, dito na papasok yung values and principle na ifo-focus mo para maging successful, di ba? Anong mga values dapat? Anong mga principle dapat ang isipin, ang imbibe para maging focus, maging long-term yung pagiging millionaire mindset mo? Yes, of course, you have to adopt a student mindset or a student of life. I call myself a student of life. So, hindi ako tumitigil sa pag-aaral Kasi kailangan patuloy kang natututo sa buhay mo. And at the same time, kailangan yung resilience. Resilience is actually very important. Hindi lang siya basta masipag ka or matyaga ka, but resilient ka, meaning kahit na ilang beses ka pang bumagsak sa life mo, kaya mong bumangon or gugustuhin mong bumangon ng paulit-ulit hanggat hindi mo nakukuha yung ginogol mo, hindi mo titigilan yan. Yung gigil mo ba, mananatili sa'yo. Parang kailangan mo ng strong mindset talaga. Yes, yes. Well, ma'am, it is said, if you're the smartest person in the room, yes, you're in the wrong room. You're in the wrong room. Gaano kalaki yung factor na ang pinipili mong company or mga kaibigan, magpapaangat din sa'yo?
Yes, sabi nga nila, 'di ba, your network is your net worth. Yan yung natutunan ko yan kay Robert Kiyosaki, who is my mentor as well. So, right now, na nagsisimula ka, wanting to change your life, wanting to be financially successful, gugustuhin mo na mapaligiran ka ng mga tao who also have the same goal for their lives. Sabi nga, di ba, tell me who your friends are, I'm gonna tell you who you are. And sabi nga rin nila, ipakita mo sa akin yung mga kaibigan mo, malalaman ko na kung ano yung financial future mo. So napaka-importante na yung mga tao sa paligid mo, they think the same way. Gusto rin nilang umasenso, matyaga din sila, resilient din sila. Otherwise kasi kung pare-pareho kayong umaasa lang sa swerte, umaasa lang sa ayuda, sa bigay ng gobyerno, sa bigay ng mga tao sa paligid mo, then wala talagang Correct. magiging, hindi talaga magpo-forward. Oo, na-mention mo kanina mga friends. Oh, Yes. sometimes mga friends may mga negative talaga dyan. Nandiyan yung negativity. So, paano mo maiwasan yan? Paano mo ma-overcome yon mga ganong bagay? Okay. Ito nabasa ko to sa libro ni Jim Rohn before. Sabi niya, kapag ganun yung mga kaibigan mo, then the next best thing for you to do is to step out of that friendship. Hindi mo sila iiwanan, hindi mo sila hindi mo sila kakalimutan ng kaibigan mo, but rather you're gonna look for a new environment who would be supportive of your new goal or the new version that you wanna create for yourself. And that's what we do sa mga trainings na ginagawa namin sa company. Ayan. So ano naman yung advice mo para sa mga aspiring entrepreneurs na gustong magkaroon ng million mindset pero wala pang resources or connections? Yes, I started that way. I came from the squatters area, walang pera, walang connection, walang kakilala. Pero as long as may pangarap ka, determinado ka, and then madiskarte ka sa buhay, kayang-kaya mong magbago talaga, kayang-kaya mong i-shift yung sarili mo, not only in your mind, but also the status of your life. So, right now na nahihirapan ka, go out. Be intentional. Look for people. Right now, nasa Facebook lahat ng mga tao na po pwede mong i-follow. Correct. Sundan mo sila, basahin mo yung mga contents nila. Pumunta ka sa YouTube. Napakadaming free contents doon. Makinig ka sa mga speakers, sa mga trainers, right? Sa mga content creators who would provide the value that you are looking for. Ngayon, no excuses na talaga Correct. because everything is provided for. Yeah. Well, Ms. Joanna, may nabasa ko yung principle ng discipline versus passion. Sometimes kasi talagang pag passionate ka sa pagbubukas ng isang negosyo, Correct. talagang yung buong buhay Yung drive mo yung nandun. drive mo Yes. nandun eh. Pero may mga araw na wala kang drive. May mga araw na wala kang Nawawala. passion. Oo. Yes. So, paano mo maitutuloy yung burning passion na yun everyday, consistent? Go back to your why. Go back to the reason why you started this thing correct. in the very first place so that hindi ka mawawalan ng fuel. Yun. Isipin mo, ba't ko ba ito ginawa? Para sa pamilya ko, para sa mga anak ko, para sa magulang ko, para kanino ba to? At ano yung magagawa nito sa akin pag na-achieve ko na to? So, okay lang na maging parang panghinaan ka ng loob dahil may mga challenges na normal yun. dumarating. Normal yun. natural. That's part of life. That's part of business. Basta wag mo lang aalisin sa sarili mo yung why mo. Correct. Always go back to your why. Always remind yourself, I am doing this not only because I want to be rich or millionaire, but because I believe that this thing, kapag na-achieve ko na to, hindi lang ako yung magbabago or yung buhay ko, pati yung buhay ng pamilya ko. Ayan. Sana may natutunan yung ating mga Sana, viewers dahil sa mga ngayon, advice ni Ms. Joanna, maraming mga Pilipino pang maging milyonaryo. Correct. Maraming salamat po sa lahat ng impormasyon, Ms. Joanna Marie Lazaro, sa pagbibigay ng oras at pagbabahagi ninyo ng mahalagang kaalaman. Thank you so much too. Thank you so much sa lahat ng nanonood.